Okay, pag-usapan po natin itong nangyari sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Court grants subpoena for Duterte's financial records. Yung request po ng prosecution ay ginrant ng impeachment court na isubpoena raw ang mga financial records ng mag-asawang Duterte, si Vice President at si Manasseh Carpio, no? Ito ang sabi ni, pero ito yung sabi ni Chel Jokno, no? Hindi po natin malalaman kung talagang meron unexplained wealth. Nakita nyo? Abno eh. Oh. Hindi po natin malalaman kung talagang merong unexplained wealth. Pero pinagbibintangan nyo na si BP Sara na mayroong unexplained wealth. Ulitin natin. Hindi po natin malalaman kung meron talagang unexplained wealth ang Vice President kung hindi natin mabubuksan yung kaniyang bank records. Kung hindi rin natin makikita at mailalatag ang anti-money laundering at BIR records po nila. Ang ginrant kasi dito ng impeachment court ay yung anti-money laundering, yung report ng AMLAC at BIR records at ang bank records. Yun po ang ginrant ng impeachment court. At kung hindi ako nagkakamali, doon lang sa taon na 2022 hanggang 2026. Pero yung request ng prosecution na mula 2007 hanggang 2026 ay hindi yata ginrant. So doon lang sa 2022 hanggang 2026. Pero kitang-kita po sa sablay na sagot ni Chel Jokno na fishing expedition po talaga ang ginagawa nila. Kung unexplained wealth ang kanilang bintang, ito ay madali na ma-determine at ang gumagawa talaga niyan, ang nag-iimbestiga dyan, kapulisan, NBI dito sa atin sa Pilipinas. Sa Amerika, FBI ang gumagawa niyan. Anong ginagawa? Halimbawa, yung isang hindi politiko, no? Kahit suspect sa isang bank robbery, isang malakihang heist na bank robbery, ang ginagawa po ng FBI, yung suspect, pupuntahan nila sa bahay at kung lumipat na ito, ay tutuntunin nila kung saan lumipat. At doon kapag nakita na nila, lumipat na sa mas malaking bahay. At makikita din nila, so surveillance nila, meron ng bagong kotse. So, medyo positive yung suspect. At titignan naman nila yung lifestyle. Kung saan ito mga nagpupunta, sa mga mamahaling restaurant, pumupunta rin sa iba't ibang lugar, nagtutour, no, hanggang sa mag-tour sa ibang bansa, makikita nila yan sa immigration. Ganyan po, i-determine yung lifestyle. Kung ikaw ay naghihinala na mayroong unexplained wealth, at marami dito sa atin, mga politiko, bigla na lang nagkakaroon ng helicopter, may jet, private jet, at may mga luxury resort, may mga yate pa yung iba. Ang dali lang tignan ng ganyang mga ganyang kaso titignan mo lang yung lifestyle. Bakit biglang nagbago? Sabi nga ni Duterte, pumasok ng naka-FX lang itong si congressman. After 3 years, naka-luxury car na. Doon makikita mo yung unexplained wealth. Si Vice President Sara Duterte, walang ganyan. Pick up lang ang alam kong sasakyan Walang luxury car, wala ring helicopter, private jet, walang beach resort. Yung iba nga may mga bahay pa sa Amerika, sa ibang bansa. At yung iba meron pang nababalita na may mga bank deposit sa Amerika. Yun talaga yung masasabi mong unexplained wealth. Si BP Sara, wala nga walang mansion, walang beach resort,
Ha? Hindi kagaya nung iba. Talagang kitang-kita mo sa mga katawan nila. Bit-bit, yung mamahaling bag, andyan yung mga alahas, may mga Patek Philippe. Talagang makikita mo eh. Kay Vice President Sara Duterte, wala silang makita. Kaya anong gusto nilang halughugin? Yung mga financial records. Kasi doon lang sila baka makatsamba, baka makakuha ng isda. Fishing expedition nga eh. Para silang naghagis ng lambat at titignan nila kung baka may huli at titignan nila baka may makuha silang ebidensya. Kasi hindi lahat ng isda pwedeng gawin kumbaga pwedeng kainin. Minsan kumakapit yung yung isda, yung pating sa lambat eh. Yung mga pating na maliliit lang, hindi pwedeng gawing ebidensya yun. Hindi pwedeng kainin, kumbaga. So, kapag nabuksan yan, hahanap sila ng pwedeng maging ebidensya. Pero ang alam ko, hindi yata ito pwedeng gawing ebidensya kung meron silang makita na kung ano man. At naniniwala naman ako, kumpiyansa naman si BP Sara dyan, na wala siyang tinatago. Kasi, kung ikaw ay nagnakaw, maraming nagsasabi, hindi ito nilalagay sa bangko. Lalo naman, hindi dinideclare ito sa tax record. At ang lagayan po ngayon ng mga perang ninakaw ay nasa maleta. At yung iba, ibinibili ng ginto. Opo, binibili na ng ginto. Para hindi na kasing laki ng maleta. Kasi yung isang bar na ginto, maraming pera na yun eh. So, maliles yung iyong kakargahin, yung bubuhatin. So, 1 bar na lang, equivalent sa ilang milyon na kaya yun. So, yung iba ginagawa, binibili ng property. Siyempre, ipapangalan sa iba. Hindi na natin matutuntun yun. Unless na may lumabas na witness. At yung iba naman, inilalagay sa cryptocurrency. May naririnig tayong ganyan. At yung iba, dinadala nga sa ibang bansa. Pero, kung i-deposit mo rito yung ninakaw mo sa bangko sa Pilipinas, wala pong gumagawa na ganyang mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya kumpiyansa rin tayo na wala rin silang makikitang ebidensya dyan kung mabubuksan yung financial record ni BP Sara. At dito naman po sa pahayag naman sa banat ni Soto, nakakatawa rin to si Soto eh. Di isagutin natin. Parang nagsasagutan yata sila ni Cayetano. Ang sabi ni Cayetano, mahirap makipag-argumento sa isang hindi lawyer. Parang ano yan eh, parang nakipag-usap ka sa bobo o hindi naman bobo, sa walang alam, tapos ikaw doktor. Halimbawa, doktor ka, tapos nakikipag-usap ka sa wala namang pinag-aralan. Hindi ka maiintindihan. Ha? Siyempre, ipapaliwanag mo to ng husto, nakikipag-argumento nga eh. Hindi ka talaga maiintindihan. Ha? Kumbaga, nakikipaglaban, nakikipagsagutan itong wala namang pinag-aralan. Hindi talaga niya maiintindihan yung paliwanag ng doktor. So, ganun din po dito sa ini-explain ni Cayetano. Kapag ang kaargumento mo hindi lawyer, hindi ka maiintindihan. Hindi siya kasi lawyer eh. Ang sagot naman ni Soto, kung hindi ako nagkakamali, ganun yung nangyari, no? Ang sagot ni Soto, I do not have 4 years of law school. Ayan. I do not have 4 years of law school. But I have 29 years of law making. Alright. 29 years. Kung hindi ako nagkakamali. Kung tama itong post na ito, no? 29 years na raw si Soto sa paggawa ng batas. Pero ang tanong natin,
Ano bang batas ang nagawa ni Soto na tumatak sa atin? Yung etong batas na to, kay Soto to. Alam natin, kay Soto to. Meron ba kayong alam? Ayun ang tanong ko sa inyo. Anong batas ni Soto ang alam nyo na tumatak sa iyo? Na talagang sumikat sa buong Pilipinas itong batas ni Soto. Ako po kahit isa, wala akong alam. Wala po akong alam. Ang alam kong senador na nakagawa ng batas na tumatak sa atin, hindi lang sa akin sa atin, Bongo. Yung kanyang Malasakit Center, batas po yan. Batas. At sa ngayon yata ay parang hindi na nai-implement. Di ba tatak na tatak sa utak, sa isipan ng mga Pilipino yung Malasakit Center? Ilang taon pa lang si Bongo? Bago-bago pa lang. Di po ba? Si Jinggoy nga may nagawa ng na batas tungkol sa mga katulong dapat bigyan yan ng SSS, PhilHealth, alam nyo ba yon sa mga kasambahay? Si Bong Revilla, yung 100,000 yata yun. Kapag ikaw ay 100 years old na. Si Soto, ano naaalala nyo? O baka naman meron. Yung halimbawa, yung oil deregulation law. Panahon niya yun Nandun na siya sa Senate nun Nung ginawa yung oil deregulation law Isa ka ba dyan sa author niyan, Soto? Para ba yan sa bansa? Hindi, para sa oligarko. Ano pa? Baka ikaw yung gumawa ng batas na endo-endo. 5 months, 6 months, endo na. Diba? Baka ikaw yung gumawa ng batas. Para saan yun? Para kanino yun? Sa oligarko na naman. Pabor na naman sa oligarko. Baka yan yung mga klaseng batas na ginawa mo. Kagaya nila Drilon. Kayo po, tanungin nyo sarili nyo, ano bang alam kong batas na nagawa ni Soto? Parang wala naman siyang batas na sumikat. So ano tong dinadakdak mo? Meron kang pinagmamalaki mo, 29 years ka nang gumagawa ng batas. Pero tanungin mo lahat ng Pilipino, wala naman alam na naipasa mong batas, na kung anong batas ang naipasa mo. Oo, marami kang batas na naipasa, pero ano? At kanino? Kanino pabor? Pabor ba sa amin yung mga batas? Baka pabor sa si Lacson, naalala ko. May ginawang batas yan. Yung budget ng Senado na yung kagaya po sa House of Representatives, yung budget nila doon na sesertipikahan lang, okay na. Wala nang audit. Meron din pong batas na ganyan sa Senado at si Lacson ang author. Wala na pong audit, sesertipikahan lang. Okay na. Alam nyo ba yun? Si Lacson ang author nun sa version ng Senado. Oho. Akala nyo talaga si Lacson matalino yan. Di i-google nyo. I-google nyo yan, yung batas ni Lacson. Ayan yung mga naaalala natin na tumatak talaga sa atin. Yung kay Bongo, talagang hindi niya makakalimutan ng mga maraming mamamayang Pilipino. Talaga nakatatak yan. Kay Soto, ano nakatatak sa inyo? I-comment niyo kung anong batas nagawa ni Soto na nakatulong talaga sa atin, sumikat at tumatak sa isip natin. At pag-usapan din po natin itong banat naman ni Robin. Ayan. Robin. Senador Robin umapila na isabay na rin buksan ang bank records ng lahat ng mga politiko sa Pilipinas. Matinding hamon yan. Buksan na natin lahat para mapakita sa taong bayan na wala tayong kinikilingan dito.
Buisit kasi sa ruling si ano eh, si Robin Padilla. Hindi siya sang-ayon sa ruling ni Chis Escudero na i-grant yung subpoena ng prosecution. Wala na nag-ruling na si Chis Escudero, kaya hinamon na lang niya lahat. Buksan na natin yung bank record natin. Ha? Maraming ano diyan. Maraming nagtatago diyan. Kasi yung ibang mga matagal na sa Senado, so yung bawat takbo niyan, bawat takbo sa eleksyon, yung mga nagbibigay ng mga contribution fund, di naman nila ginagastos lahat eh. Sinusubi yan eh. At yun, pwede mong i-declare sa SALN. Siyempre, hindi lahat. Kaya maganda itong hamon ni Robin. Ewan ko kung may kakasa. At dito naman po sa idadagdag na rin natin itong sinabi ni Escudero na yung hiling ni Marcoleta, ayan. Escudero backs Marcoleta's bid to vote in Duterte trial. Ginrant ni Chis Escudero yung request ni Marcoleta na makaboto. Makaboto dito po sa impeachment trial ni BP Sara. Di maganda yan. Okay yan. Ewan ko lang kung may tututol dyan kasi pag-uusapan pa yan sa legislative body. Okay? At idadagdag na rin natin, nako po, eto po, ayan, ang nakikita nyo, ayan, kuryente, PH recorded highest electricity rates in Southeast Asia, recorded. Excuse me po. The Philippines recorded the highest electricity rates in Southeast Asia in June, surpassing, nalampasan daw, even Singapore, according to the Department of Energy. Ang alam natin, yung Singapore ang mas mataas na singil dahil ang taas po ng ng cost of living sa Singapore, ang mamahal po ng mga inuupahang bahay dyan. Kahit mahal yung sweldo mo, malaki ang sweldo mo, ang mahal din naman ng cost of living. Mahal din yung inuupahan, mahal din ang pagkain dahil wala naman silang farm dyan sa Singapore. Isang isla lang yan, nakasinlaki ng Quezon City, tapos napaliligiran na ng dagat. Wala silang farm dyan eh, alam ko, wala silang gaanong farm. Konti, merong konti siguro. Kaya, mahal ang cost of living. Akalain mo, nilagpasan pa yan ng Pilipinas, mas mataas na ngayon ang binabayaran o singil sa kuryente ng Pilipinas kaysa sa Singapore. Yan ang isa sa legacy ni Bongbong Marcos. Pinapalo ng malaki ang dollar. Ayan, ito na ang resulta. Dahil nagmahal ang dollar, ayan na ang resulta. Mahal na singil sa kuryente dito sa Pilipinas. Ano naman masasabi ni Auntie Claire dito? Panay ang pambobola niya sa mga tao tuwing magsasalita siya na gumaganda na raw ang ekonomiya at unti-unti na raw tumataas ang kumpiyansa ng mga foreign investor. Papaanong tataas ang kumpiyansa ng foreign investor dito sa mataas na singil ng kuryente? Kung nyari ikaw ay mag-i-invest ng restaurant, dito naman sa Pilipinas, parang 3 buwan lang medyo malamig ang panahon. Yung 9 na buwan ay mainit na. O kung minsan 2 buwan nga lang yung lamig dito sa Pilipinas. Kapag ganyan, mainit ang panahon, kailangan mo ng aircon. Kung malamig ang panahon dito sa Pilipinas, malamig ang klima, hindi mo na kailangan ng aircon, di ba? Kung magtatayo ka ng restaurant,
ang iisipin mo agad, naku, magkano kaya ang bill na babayaran ko buwan-buwan kung magtatayo ako ng restaurant? Kung magtatayo ka pa ng industriya, kahit sabihin natin, medyo maliit lang na pabrika, mag-i-invest ka dito. Malaki din ang gagastusin kuryente dahil sa mga motor mo, mga makina mo. Oh. Tapos ang gulo pa ng Pilipinas. May mga umaakyat sa jeep. Ha? Makikita ng investor, yung truck inaakyat. 'Di ba? Yung mga hamog boys o mga ang tawag doon? Boy hamog, batang hamog 'yun. Tapos ang dami pang mga patayan. Kukunin ng motor, bigla kang lang babarilin. Paano talagang binobola tayo nitong gobyernong ito eh. So, ano pa ba ang pag-uusapan natin? Ito, last na. Bago mag-SONA si Bongbong Marcos. Ito po yung trust and approval rating. Ayan. Yan po ang trust and approval rating. Latest po yan coming from the survey of Pulse Asia. Si BP Sara, approval rating 56%. Mula ito sa 55 o tumaas ng 1%. At trust rating naman ni BP Sara 58%. Pram 54% o tumaas din ng 4%. Dito naman kay Bongbong Marcos, ang approval rating is 29%. Nagmula ito sa 36%, so bumaba po ng 7 points. Ang kanyang trust rating 28%. Mula naman ito sa 35%. Bumaba po. Bumaba ng 35 minus 28, 7. 7 points din ang binaba. Pulse Asia po yung nag-survey nito. Isa sa prestigious survey company. So, yan po ang ating mga paglilingkod sa ngayon. At huwag kalilimutang mag-like. At salamat sa lahat po ng patuloy na sumusuporta. See you next time. Bye-bye.